Kamusta, Taurus? Welcome to Like a Tarot. Alamin muna natin kung ano ang message ng spirit guide mo. Mamaya, aalamin natin kung ano ang dapat mo nang iwan sa taong 2024. Aalamin natin yung situation mo, solution, outcome, at saka aalamin din natin yung message or feelings ng person mo. Eight, 8, 8. Abundance and all good things are coming your way. Ito yung masaya mong hintayin sa buhay mo. God has already prepared the way. He's just preparing you. Sinabi na sa naunang card na merong abundance na darating sa buhay mo. Ito yung hinanda ng Diyos para sa iyo. Na higit pa sa naiisip or inaasahan mo. Itong reading na ito na ano ang dapat mong iwan sa taong 2024 ay para sa itong taon lang na ito na 2024. Kaya para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay guide reading lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Queen of Pentacles, the Fool, at the Magician. Ang pinapaiwan na sa'yo sa taong 2024 ay yung takot o pagdududa sa sarili. Maraming pagbabagong mangyayari sa buhay mo na positibo, na mas magpapa-level up ng buhay mo. Hindi ito basta-bastang oportunidad lang. Kailangan ng leadership at saka pagsusumikap. Sa negosyo or career, hindi sasapat yung sariling kaalaman mo lang. Yung teamwork sa career or negosyo, sila yung magiging daan para mas lalo kang maging matagumpay at wise. At saka ang ilan sa career o negosyo, may mga taong kukwestiyonin yung kakayahan mo o yung ginagawa mo. At base sa cards, hindi naman ikaw yung person na sumusugal sa hindi ka sigurado or hindi mo alam. Ang isa pa sa nakakatulong sa iyo ay open ka sa suggestion ng kaibigan or katrabaho. Kaya mas lalong kinikilala yung kasipagan mo or nakikilala ka dahil sa pagiging focus. Para sa ilang single, hindi ka pa naghahanap ng seryosong relasyon sa ngayon. Pero darating yung potential person na maganda yung intensyon sa iyo. Pinapaalala ng cards na wag mo sanang ma-miss yung magandang pagkakataon. Para naman sa ilan na nasa relationship, maayos yung relasyon nyo ng person mo at saka in love sa iyo ang person mo. At nagpaplano yung person mo na mas maging matatag pa yung relasyon nyo at saka commitment. Masaya ang person mo sa pag-aalaga mo sa kanya, anuman ang gender mo. Yan yung situation. Ito naman yung para sa solution. King of Pentacles, Four of Swords, Ace of Wands.
Itong mga cards na ito ang nagsasabi na yung person mo marami pa siyang gustong ma-achieve sa buhay. Ma-achieve niya naman ito pero huwag niyang hayaan na pati yung kalusugan niya ay maapektuhan sa mga desisyon niya. May mga nagagawa siya na hindi mo gusto, pero kahit sabihin mo ito sa kanya, hindi siya nakikinig. Kailangan magpahinga ng person mo para hindi niya madala yung stress sa relasyon niyo o kaya sa bahay. Para sa financial, secure at stable, kumbaga magtutuloy-tuloy yung magandang pasok ng financial sa iyo. Dalawang cards na yung nagsasabi niya na maganda yung magiging kita mo. Pero may ilang Taurus na nagkakaroon ng financial pressure. Na kung meron kang problema sa financial, iniisip mo na hindi na magbabago yung sitwasyon mo sa buhay. Yun ang hindi totoo. Hindi ganon kasama yung buhay mo sa katulad ng inaakala mo. Kung may problem, merong solusyon. Huwag kang maubusan ng plano. Huwag mong hayaan na kainin ng negatibo yung positibo mong kaisipan. Kung pagod or stress, pahinga para magiging tama yung decisions mo sa karir mo o kaya sa financial. Para sa ilang single, ready ka na para sa pagkakaroon ng seryosong relasyon. Hindi lang sa feelings, kundi stable na rin kasi yung trabaho mo or pamumuhay. At ang advice ng mga cards, piliin mo yung taong mahal mo. Hindi dahil sa baka wala nang dumating na pagkakataon. Kasi yung totoong love ay kusang dumarating. Sa panahon na naghahanap ka man ng karelasyon or hindi. At para naman sa ilan na nasa relationship, ito yung time na nagkakaroon na kayo ng magandang connection ng person mo. Pagkatapos ng mga araw na naging busy siya. Ang focus ng person mo ay family at ang career. Yung maging stable yung pamumuhay niyo. Yung maibigay niya yung pangangailangan mo or pangangailangan ng pamilya. Ito naman yung feelings or message ng person mo sa iyo. Isa sa inyo ng person mo ang nag-check ng social media account. Kasi connected ka sa kanya, ipapakita rin kung ano yung naiisip mo or nararamdaman. Takpan ko lang guys baka magalit si YouTube eh. Meron kasing person na naglilihim na meron siyang ibang pinagkakaabalahan bukod sa trabaho niya or negosyo. Pero itong person na to, hindi niya hahayaan na hindi maging secure yung family niya. Hindi niya tatakbuhan yung responsibilidad niya. Alam niya kung kanino siya, kung ano yung estado niya. Mahilig din itong person na to sa games o kaya sa sugal. Maybe hindi ito open sa iyo. Mga personal issue ng person mo. Or libangan niya. At yung mga nabanggit, yung pinakita ng mga cards, yun yung sekreto ng person mo. Na sa tamang panahon ay malalaman mo din. Ikaw mismo yung makakatuklas nito kahit hindi mo isipin, bigla na lang kukutuban ka. Kasi yung person mo, siya rin yung magpapabuko sa sarili niya. Na hindi niya pinapakita sa iyo kung ano yung totoong ugali na meron siya or mga nakasanayan.
Wala namang kasing lihim na hindi mabubunyag at saka marami kayong kakilala ng person mo. Hindi imposible na may makakita sa kanya. Yung ilan na nasa relationship, ito yung estado. Pero hindi naman lahat ay nasa mahirap na sitwasyon. Kasi merong mga nasa relationship na nai-enjoy nyo ng person mo yung relasyon nyo. May mga ari-arian na nabili na kayo ng person mo, yung mga napundar ba? At saka ang ilan sa inyo magkakaroon na kayo ng baby, yung nagle-level up yung relasyon nyo. Ang ilan naman sa inyo ay gumagala na para magkaroon ng bonding. Ito naman yung mga next card para sa outcome. The Star, Page of Wands, the Lovers. Itong mga cards na ito ang nagpapaalala na kung ano man yung mga pinagdaraanan mo sa buhay ay malalagpasan mo. Magiging kalma yung sitwasyon at ma-handle mo ng tama. Ang tingin mo imposible, pero haharapin mo ito ng buong tapang. Ano man ang maging sitwasyon niyo ng person mo or ano man ang maging sitwasyon mo, mag-move forward ka ng positibo at matagumpay. Sa kalusugan, itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na magkakaroon ng health improvement, healing, recovery, at saka ang ilan sa inyo, nagda-diet ka. Gawin mo man ngayon, hindi mo maipagpapatuloy. Maigi na i-enjoy mo kung ano yung ino-offer sa iyo, lalo na kung pagkain. Wrong timing kasi sa panahon na ito. Marami kang aatenan na celebration. Hindi mo matatanggihan. Ang magagawa mo lang sa ngayon ay maghinay-hinay para sa ikakabuti ng kalusugan mo. Para sa ilang single, meron nang darating na bagong pag-ibig sa buhay mo. Mas intense at saka seryoso. Naka-tatlong cards ka na at saka pinapakita rin sa cards na ang ilang single matagal bago dumating yung mga bago mong nakakarelasyon. Pero worth it naman yung paghihintay mo kasi true love ang darating sa iyo. Kung ang ilan sa inyo merong pinagdaraanan sa relasyon, magkakaroon ng healing. Itong The Hangman na final card ang nagsasabi na kung meron kang goal na gustong gawin or tahakin, mag-effort ka kasi maganda yung magiging resulta. Maging flexible ka sa anumang sitwasyon na kakaharapin mo para walang maging hadlang sa mga plano mo. At i-let go yung mga sitwasyon na alam mo may hirapan kang makontrol or magpapalungkot lang sa iyo. Kaya mag-set ka na ng mga bagong plano na may pag-iingat. Kasi ito yung makakatulong sa iyo para mas magtagumpay pa sa goal or plano na gusto mo makamit. Yung effort mo ang magbibigay sa iyo ng good karma. Para sa ilan na nasa relationship, kahit man may weakness ang person mo, yung relasyon nyo ay magpapatuloy pa rin. Kasi ikaw yung pinili ng person mo. Hindi sa kung ano yung mga pinagkakaabalahan niya. Mas lalong magiging exciting yung connection at saka relationship nyo. Kapag ikaw yung pinili, ibig sabihin itutuwid niya yung mga pagkakamali niya. Pero may mga nagawa kasi na sitwasyon na bumabalik. Yung person na nagamit. Kaya mas makakabuti talaga na yung piliin natin na buhay ay yung tahimik kaysa sa
buhay na may hirapan tayong malusutan. Base sa lahat ng cards na ito, nagkaroon na ng healing ang relasyon nyo ng person mo. Pero ito yung ikinakatakot niya. Itong person na ito na manggugulo sa kanya. May posibilidad din na kilala mo itong person na ito. Nakakaharap mo o kaya nakakausap mo. Kasi itong person mo ay tahimik na. Kumbaga, naisaayos niya na nakapag na siya, desisyon sa kung ano yung gusto niya mangyari sa buhay niya. Pero hindi kasi ganun ka dali yun na talikuran yung mga taong dumamay nung may mga panahon na gusto siya na gawin sa buhay niya. Yun yung mga nagbabalik na kailangan niyang harapin at tapusin. Kung nakakausap mo yung person mo, mas makakabuti na wag na siya magpakita doon. Yung sitwasyon nyo ang mas i-priority na niya. Yung tahimik. Kasi kapag nagkita pa sila, meron na namang magaganap na hindi makakabuti sa kanya. Malalason na naman yung isip niya sa mga hindi naman totoo. At yung person mo, natuklasan mo ulit na meron na naman siyang koneksyon sa mga naging addiction niya sa nakaraan. At yung person mo, i-ghost ka niya o kaya hindi na kayo makakapag-usap. Umiiwas siya kasi nahihirapan na rin siyang ipaliwanag kung ano yung nangyayari sa buhay niya. Sa mga maling desisyon na napipili niya. Kung naging maayos na yung relasyon nyo ng person mo, manatili na ganon. Huwag na makipagkita pa kung kahit kanino. Para hindi mangyari yung pinakita ng mga cards. Kasi guys, future. Warning na para hindi mangyari. Sikapin mo na mas lalong mapalapit sa person mo. Kung gusto mong ipagpatuloy yung relasyon nyo ng person mo kahit meron siyang weakness ay gawin mo. Pero kung hindi malakas yung loob mo, huwag mo nang ituloy. Capricorn, Aries, Pisces, Leo, Sagittarius, at Taurus. Kaya ako nasabi na kung hindi malakas yung loob mo ay huwag nang balikan kasi may stress ka lang. Hindi mo kailangan pilitin yung sarili mo sa pagpapatawad. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo o letra ng pangalan mo. V, B, P, K, T, X, E, G, L, at N.